Magandang tanghali ho. Good afternoon ho. Can I request sa harapan po tayo lahat? Galit po ba tayo? Can I request sa front po tayo? Well, at least ho, komportable ho tayo. And we can start ho. Okay? Kunti lang kayo, magsawa kami sa sopa mamaya. Pili kong umpisahan? Dapat na. Antay po yung kan. Pinto mamaya. Maka. Wala pang start. Okay. But before that, can I request everyone of us to stand up? Okay? Maaari po ba natin iabot yung ating kamay? Kamustahin mo natin yung mga nasa kabilang lugar? O, let's extend o. Kamusta ho? Say hi to them. Kamusta na po kayo? Marami ho bang trabaho? It's nice to see you ho. Sige ho, okay lang ho. Okay? Okay, shall we all stand up? Can I ask each and everyone us to close our eyes before we start? Or can we just pray? No? Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege of listening to you, singing before your presence, O God. We thank you, Lord, God, na ikaw, O Panginoon, ang nagtakda ng araw na ito. Kaya, O Panginoon, kami nagagala that we are here, that this is the day that you have made. Panginoon, O God, we thank you for everything. And as we listen to God, I pray, O God, that you open our hearts, open our eyes, open our ears, that we may know you more, O God, in a biblical way, O God. We thank you for everything. And to you we give glory, honor, and praise in Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Shall we give a calm offering to our God? Let's sing this song. Stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon the truth.
mindful of me, that you hear me when I call you, when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty and Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I've known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've never been before. And I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, sunrise to sunrise, I will seek your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you, I hope that we'll abide here in your presence, forever satisfied.
things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Marami po tayo mapong lahat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome po kayo sa iyo sa ating pagtitipon. Hindi naman din kami taga dito eh. Ang dito Italy lang din. Pero anyway, alam niyo po, nagpapasalamat po kami for this privilege that we can gather together during this time. In fact, kahapon po, we were preparing for this, tinumaan naman po kami ng sakit. Kami dalawa po kami ng kasama ko. Buti na lang sabi ng doktor, madali namin ko ipapasa. Huwag kayong galala kayo una. Anyway, alam niyo po, the last time I was here was Thanksgiving eh. Kung nandito po kayo noon, it was during the Thanksgiving. And kaya ganda po kasi hindi mo deteriorate yung itsura eh. Di ba, minsan kasi kung nakita sa una, ganda. Tapos lipas na ilang panahon, pangit na. Pero ito mo, maganda lang makita sa system, parang ang sarap matulog, di ba? Ganda. Anyway, yan lang po akong tanong sa inyo. Kayo po, personally, kasi pag nagsisimula ka sa isang bagay, you always ask yourself, what's your goal? Na, kayo po personally, ano po ang number one goal niyo sa buhay? Kasi kahit sa anong bagay, when you start a project, when you start something, di ba? Meron kang dapat goal, meron ka dapat gusto mong maabot. Para ganyan. Otherwise, sasayangin mo lang yung oras mo. Tama ba? Kayo po, kung kayo po tatanungin, what is your number one goal? Yan po kasi napaka-importanting bagay, alam niyo kung bakit. So many people, they do not even know kung ano yung goal nila sa buhay. They just keep on trying their best to survive. Kaya tanongin niyo po ordinaryo manggagawa, ba't gusto mo magtrabaho? Siyempre, para kumita ng pera. Tama po? Ba't gusto mo kumita ng pera? Para di pabiling pagkain. Obvious naman yun. Bakit gusto mo kumain? Para manatiling malakas. Bakit? Para makapagtrabaho. Bakit nga? Para may pambiling pagkain. Bakit? Para manatiling malakas. Bakit? Para makapagtrabaho. Bakit nga? Para may pambiling pagkain. Napansin niyo po yung parang walang kakwenta-kwentang tubibo ng buhay. And to so many of us, yun isang bagay na hindi natin seriously pinag-iisipan. And kaya most of, in fact, based on statistics, 90% live to survive. Hindi mo para mabuhay to fulfill a goal. Kaya iba naman, siyempre, goal ko siyempre para magkapera, magkaroon ng bahay. Yan ang goal. Marami yung mga taga-OFWs, nagtrabaho sa abroad. They really dream to have a house. Yun ang kanilang goal. Pagkatapos sila makabili ng bahay, hindi lang naging goal ang bayaran ito. Kaya marami na rimata. Ang tanong niyo sa loans department niyo, marami rin kayo siguro ganyan experiences. Tama ba? Nakano niyo, iba naman, naging goal nila magkaroon ng asawa. Pero hindi nila naging goal ang mamatay kasama yung tumanda kasama yung asawa nila. Basta gusto lang na magkaasawa. Tapos pagkatapos ng ilang panahon, hiwalay na rin sila ulit. Yung goal nila hindi maliwanag. So allow me to just share with you this afternoon. Ito po yung gustong goal ng Diyos sa atin. Look at this. Sabi ko dito, ayaw lumabas. Yan. Sabi ng Bible, ito daw ho ang ating magandang goal. Nakikita po niyo. Hindi no? Yan. Okay na po. Left. Take 2. Yan. Sabi ng Bible, let love be your greatest aim. Anong sabi niya? Anong ating pong idea? Kasi alam niyo po, February ngayon eh. Tama, love month. At ito sabi kaya, aim for love. Ito pong ating pag-uusapan. Always aim for love. Tingnan niyo po na mabuti. Maraming tao, they aim to have a nice house. Pero, away sila ng away sa ng bahay. Nalala ko, meron po akong nakilala, Dennis Forbes. Hindi ko nasabi sa inyo yung pangalan. Pagkatapos magawa yung bahay, nag-away sila sa asawa, sabi ng asawa ng babae, lahat ng planning dito, ikaw lang nasunod. Hindi pa lang nasunod yung gusto ko. Bahala ka dyan, mag-isa ka na. Nagpatayo siya sa sarili niyang bahay. Kapit pa sila. Sabi na mayaman, no? Pag nag-aaway, hindi lang nakikita ng kwarto, nagpapalit ng bahay. Pero ang lungkot kasi, hindi rin yung ganda ng bahay, wala namang pagmamahal.
Diba? Ang lungkot nun eh. Di ba naman, they aspire to have a job. Nakuha nila yung trabaho nila, pero nila gusto yung trabaho. Bawa sila pagmamahal sa trabaho. Pagpunta na sa trabaho, sa opisina, nasa stress, tuwing Lunes, parang kung pwede lang, huwag na pumasok. Kung Biyernes, parang nakakabang na agad ng Biyernes. Diba? Hindi. Kasi simula pa lang ng linggo, hinahantay yung Biyernes. Yung gano'n, nagmamadali na maging Biyernes. Ang lungkot doon, ganong reality sa buhay. Diba? They don't have love. Though they gusto nila yung career. Diba? Di ba naman po, nagkakakat sila ho ng bakasyon, di ba? Naisip nila, pag nagkaroon sila ng bakasyon, magkakaroon sila ng pahinga. Nagkikwento kasi meron kong pamilya, sabi ho nung anak niya, ma, kaya naman tayo magbabakasyon. Eh, teacher to, sabi niya, sa Holy Week, anak, sa Holy Week. Ayan, ano iniisip ka sa bakasyon? Makakapagpahinga tayo, anak. Ayan, ha? Di, ito na, dumating na yung Holy Week. Ito na yung nanay, nagpiprepare na ng baon nila, nagluluto. Sabi ng anak, ma, saan yung swimming trunk ko? Ewan ko, swimming trunk ko yun eh. Ikaw na maghanap dyan. Ma, saan yung bathing suit ko? Ewan ko, ikaw yun eh. Ma, saan yung mga gamit sa lahat ko? Ma. Ganyan, nakakainis na, no? Mamaya, pagdating ko sa labas, yung asawa, naghihintay, nanginigil ako. Nagpupulong na, nagmamadali. Pagkatapos, sandali na. Mamaya, dumating na yung asawa, nakasakay na sila lahat. Nagtatali pa ng buhok. Hindi pa lang may pinatay yung ilaw, hindi pa lang may tinanggal sa saksak. Magbibiyahan niya, ma, malayo pa ba? Malayo pa! Ma, gutom na ako, mamaya na! Tapos pagdating doon sa pinaka-beach, yung hindi marunong na lumangoy na nanay, siya yung nag-aantay sa mga anak, huwag kayo lumayo, huwag kayo lumayo! Tapos lahat, pagkatapos ng bakasyon, pag-uwi, bulag ka. Sabi, saan yung si ma? Nandiyan si ma? Wala ho, pagod na pagod. Bakit? Saan galing? Bakasyon. Marami nagpapakasyon, hindi na nagpahinga yung kalambuhan eh. Pagod na pagod. Kasi hindi na naintindihan ang kanyang aim. Hindi na naintindihan ang kanyang goal. Kaya allow me just to emphasize this. Aim for love. Pakisabi sa kanya mo, aim for love. Aim for love. Kasi yun ang ating dapat sa buhay. Aim for love. Bakit ito ang gusto ng Diyos? Because this is God's priority. In fact, when somebody came to Jesus and approached Jesus and asked, what is the most important commandment? This is what he said. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Love your neighbor as yourself. There are no commands more important. Napaka-importante, sabi niya, wala nang pinaka-importante dito. Yung kundi maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Maintindihan natin kung anong ibig sabihin na ito yung ating dapat maging aim. And ang malungkot na reality, maraming tao hindi alam kung ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi nila naintindihan. Later I will show you. Bakit? Tingnan nyo ha. Sabi ho ng Bible, look at what he said. Everything you do must be done with love. Sabi niya, lahat ng gagawin mo. When you eat, when you sit, when you listen, everything that you do, you must do it with love. Now, ibig sabihin niya sa buhay. Di ba? Ibig sabihin, mag-i-email